One Piece Chapter 1185 spoiler at bali wala pa nga tayong title ng chapter na to pero makikita nga raw natin sa cover page si Boa Hancock. Nagsimula ang chapter mga tol sa montage ng nakaraan ni Brook sa pagiging apprentice niya kay Candle kung saan tinuruan nga ni Candle si Brook ng swordmanship at proper etiquette at may montage nga rin ng mas malapit na relationship at mas malalim na friendship ni Brook kay Prince Shuri. Sinabi nga rin ni Candle kay Brook na talagang mahal nito si Prince Liuben pero talagang kontento na nga raw siya na pagsilbihan nito bilang isang royal guard. Nag-ship naman yung scene mga tol sa pagpunta ng isang world government ship dyan sa Esperia Kingdom kung saan may sakay nga raw ito mga tol na Celestial Dragon. Matapos ang pagbisitang yun nagkaroon ng matinding sakit si Candle ng napakatagal. Kaya dahil dyan talagang nagkaroon ng matinding concern at pagkalungkot ang buong kaharian. Matapos naman daw gumaling ni Candle in-announce naman ni Liuben yung kanilang engagement. So ayun mga tol, ano kaya ang ginawa ng Celestial Dragon na nagpunta dito sa Esperia Kingdom at nagkasakit nga ng ganun si Candle? Totoo kaya yung theory na dating Celestial Dragon etong si Candle mga tol? Kung saan pareho nga sa ginawa ni Garling, ipinasok nga ang God Valley at nakipagrelasyon. Kung totoo man ito kaya nagkasakit si Candle, maaring ayaw niya nang bumalik sa Marijua. Kumbaga nadala nga talaga siya ng emosyon at totoong na-inlove nga siya kay Liuben. Pero syempre hindi nga basta-basta papayag doon ang world government at si Im sa mga tol. Kung isang Holy Knight si Candle siguradong magagalit nga talaga si Im Sama. Anyway, hindi pa nga doon tapos ang kalbaryo ng Esperia Kingdom dahil ang buong kaharian nga raw nabalot ng isang misteryosong hamog kung saan na-damage nga nito ang kalusugan ng mga citizen at nasira nga rin yung mga musical instrument na nagsosustain ng economy ng kingdom. Dahil dyan eventually nag-collapse nga ito at hindi na nga nila nagawa pang makapagbayad ng celestial tribute. Kaya ang gusto ng world government gawin na lamang na slave ang mga citizen ng Esperia Kingdom. Obviously mga tol, ipakana nga talaga ng world government ang lahat ng ito. Kung isa nga talagang Celestial Dragon at God's Knight si Candle at hindi na ito sumusunod sa kanila, yun na nga yung dahilan kaya nila ginawa yan sa Esperia Kingdom. Na-explain din yan mga tol kung bakit ngayon isa na ngang Celestial Dragon si Gunko at isang Holy Knights. Kumbaga dahil sa ginawa ni Candle, parang naging kapalit niya nga ang anak niyang si Prince Shuri. Anyway, tuloy nga tayo, hindi pumayag basta-basta si King Liuben sa gusto ng world government na gawin na lamang slave ang mga citizen nila. Hindi nga siya sumuko at talagang lumaban nga sa world government. At ang ginawa niya nga itong pagkontra sa puwersa ng world government ang siyang naging katapusan ng kingdom kung saan nilamon nga raw ito ng apoy. At nang pagpunta nga raw ni Brook sa kingdom, dyan na nga talaga siya nagulat dahil sa nakita niyang sinaksak nga ni Prince Shuri si King Liuben. At sa double page nga raw na yan mga tol, makikita natin na parehong si King Liuben at si Prince Shuri merong devil wings at pati na nga rin sungay na nagpapakita lamang na pareho silang under Domi River Sea. So dyan pa lang masasabi natin mga tol na talagang ginantihan nga ni Im Sama si Candle dahil sa parang pinagsabog niya pala ang mag-ama si Prince Shuri at si Liuben. Napakasakit nun mga tol, siguradong nakakita nga ni Candle ang mga pangyayaring ito at parang yun lang naman mga tol yung pwedeng maging mabigat na rason para gawin nga ito lahat ni Im Sama. Kung iisipin, siguradong napakadali nga lang mapapatay ni Im Sama si Liuben pero pinagsabong niya pa nga ang mag-ama at ginawa niyang Holy Knight si Gunko. By the way, namatay nga raw si Candle sa chapter na to mga tol. Kung iisipin natin ang nag-suffer talaga ng napakatindi mga tol, walang iba kundi si Prince Shuri o Gunko. Sa batang edad naranasan niya nga ang lahat ng ito at hanggang sa ngayon alipin nga siya ni Im Sama. Napaka-importante nito mga tol pero sana magkaroon nga ng kalayaan si Gunko. Hindi natin sigurado kung pwede bang makalaya siya kay Im Sama pero yun lang kasi yung pwedeng napakagandang mangyari kay Gunko mga tol. Buhay nga si Brook na talagang kaibigan at hinahangaan niya kaya napakaganda mga tol na magkasama nga muli sila na nasa katinuan nga si Prince Shuri. So bali yan nga ang nilalaman ng spoiler mga tol. Kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!